Una sa lahat, sanggol sa Mandaue City sa Cebu, inilagay sa batya para may likas sa hanggang dibdib na baha. Ang isa namang lalaking may kargang bata, isinakay sa kahon. 3 barangay ang lubog sa baha. Ang iba pang update sa nararanasang masamang panahon sa Visayas at Mindanao, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea nabawasan ayon sa Philippine Navy. First Lady Liza Araneta Marcos binigyan ng honorary rank ng Vice Admiral sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Senador Win Gatchalian na nangunguna sa investigasyon sa mga pogo, may natatanggap na raw na banta sa kanyang buhay. Economic managers ng bansa, suportado ang total pogo ban. Low pressure area ng silangan ng Mindanao posibleng maging bagyong Butchoy sa Huwebes pagdaan nito sa Kabikulan. Dating US President Donald Trump na may benda ang tenga, mainit na sinalubong sa Republican Convention. Maging running mate niya, ipinakilala na rin. Tonight, unang 5 pelikulang pasok sa 2024 Metro Manila Film Festival. Ipinakilala na, kabilang dyan ang pagbabalik MMFF ni Bossing Vic Soto. Umakyat na po sa 5 ang patay sa landslide sa Zamboanga City. Kabilang dyan ang mag-inang natabunan ng gumuhong lupa matapos ang malakas na ulan. Sa Mandaue City, Cebu naman, inilikas sa mga batang stranded sa matinding baha. Nasa frontline na balitang yan, si Ria Fernandez. Gamit ang isang batya, maingat na itinawid ng mga rescuer sa hanggang dibdib na baha ang isang sanggol sa barangay Umapad sa Mandaue City, Cebu. Isinakay rin nila sa isang kahon ng lalaking may kargaring bata. Ilan lang yan sa isinagawang rescue operation ng Mandaue LGU sa ilang barangay na nalubog sa baha. Rumagasaraw ang tubig mula sa Butuanon River matapos ang malakas na ulan kagabi sa kalapit na bundok. Kasi yung catch basin sa Butuanon River located in upper Cebu City. And they go downstream to the Mandaue. Mandaue parang catch basin din sa sa water galing sa Cebu City. Ayon sa CDRRMO, 3 barangay ang nalubog sa baha. Pinakaapektado ang barangay Umapad kung saan umabot sa mahigit 350 pamilya ang inilikas. Wala namang nasawi, nasaktan o nawawalang residente. Nagpaabot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Sa Zamboanga City naman, matiyagang hinukay ng mga rescuer ang makapal na putik na ito hanggang sa tumambad sa kanila ang mga bangkay ng mag-inang natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Pamukatan. Kinilala ang mga biktima na sina Micah Ortega, 29 na taong gulang, at ang anak niyang si JM, 6 na taong gulang. Narecover ang kanilang mga labi 3 araw matapos ang landslide dulot ng malakas na ulan nitong Sabado. Sa tala ng Zamboanga City LGU, umakyat na sa 5 ang mga nasawi sa landslide. Aabot naman sa halos 4,000 pamilya ang apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Kaugnay pa rin ang masamang panahon sa Mindanao, binaharin ngayong gabi ang ilang lugar sa Davao City. Umabot hanggang bewang ang baha sa kalsadang ito sa Laverna Hills sa Barangay Buhangin. Tumilik na nga ang isang motor. Matinding baha rin ang namerwisyo sa kalapit na lugar sa San Antonio. Nagmistulang ilog ang parehong lugar dulot ng pagbaha na nagsimula pasado alas 8 ngayong gabi. Mga kapatid, uulanin pa rin ang malaking bahagi ng bansa dahil sa dalawang weather system. Isa na dyan ang low pressure area na nasa layong 255 kilometers silangan ng Surigao City. Direkta na yang nagpapaulan sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Bicol, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque at Romblon.
Ayon sa Pag-asa, posible itong maging Tropical Depression Butchoy sa Huwebes habang dumadaan sa Bicol Region at Mimaropa. Kaya makakaranas din ng malakas na pagulan sa Huwebes sa Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila. Nagpapaulan din ngayong gabi ang habagat sa natitirang lugar sa Mindanao, pati na sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at Palawan. Damay din sa dalang ulan ng habagat ang Metro Manila. Tiis-tiis muna sa init ang mga pasero sa NAIA Terminal 3. Ngayong mahigit isang oras nang nakapatay ang centralized cooling system doon. Magtatagal po yan hanggang bukas ng umaga. At live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kamusta mga pasahero dyan? Kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero sa airport para maibsan ang init. Halos 12 oras ang itatagal ng shutdown habang kinukumpleto ang installation ng 6 na bagong makinang magpapalamig sa buong terminal. Alas 7 pa lang ng gabi, isa-isa nang ipinupwesto ang mga air cooler sa NAIA Terminal 3. Inilagay ito sa pinakamatataong lugar sa paliparan, kabilang ang check-in counters, immigration at pre-departure area. Itinodo rin ang lakas ng electric fan sa ilang establishmento sa loob ng terminal. Alas 9 ng gabi nang simulan ang shutdown ng centralized cooling system sa Terminal 3. Tatagal ito hanggang alas 9 ng umaga bukas. Ito'y para bigyang daan ang pagpapalit ng 6 na cooling tower o makinang nagpapalamig sa paliparan. Parte ito ng rehabilitasyon para maging mas malamig sa NAIA Terminal 3. Dahil sa init, todo paypay muna ang mga nasa airport. Ang biyaherong si Amanda may dalang portable fan habang naghihintay ng flight pa Taiwan mamayang alas 11 ng gabi. Naka-fan na po kami ngayon kasi mainit po dito right now and nakakahulas. Bago pa lang umalis, parang stressed ka na sa pag-line and all. So yun, sana ma-improve. Hindi naman sapat ang mini fan na dala ni Austin. Buti na lang, may extra tissue siya pamunas ng pawis. Handa naman daw siyang tiisin ang pansamantalang init kapalit ng pangmatagalang ginhawa. Hindi ko rin na-expect, kasi malakas din yung aircon dito. Okay lang kung magiging okay yung mangyayari sa papalit nilang bago. Ayon sa Manila International Airport Authority, higit 1.5 dekada na ang tanda ng mga cooling tower at unang beses pa lang ito papalitan. Huling nagkaaberya sa aircon sa NAIA noong Abril kung saan 2 cooling tower ang pumalya. We were hoping na yung end of life nitong lumang anim would reach yung final installation which is supposed to happen tonight, no? Kaya lang, yun nga, we experienced na yung incident no April 27. That's why we had to make several repairs, urgent repairs, no, dun sa lumang cooling towers. Parte rin ng rehabilitasyon sa terminal ang OFW Lounge. Formal itong bubuksan sa publiko ngayong linggo. Mas magiging comfortable sa mga katulad ko po na OFW na nagsasacrifice po to work abroad para sa kanilang family po. Balak ding ilipat sa ibang lugar ang mga restaurant sa arrival area. This is still for final detail approval. All F&B will be concentrated on a certain portion of the terminal so that we can also make it more sanitary. Yung ating disposal ng waste will be controlled. Yung ating traffic nga ng passenger arrival will also be controlled. Ayon sa MIAA, sisikapin bilisan ang pagkumpleto sa installation ng mga cooling system para umiksi ang oras ng nararanasang init sa terminal. Nasa 30,000 pasahero pa naman ang tinatayang maaapektuhan nito. Bukod sa bagong bihis, tinututukan din ng seguridad sa airport. May inilalatag daw na bagong security plan sa NAIA. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Suportado ng economic managers ng pamahalaan ang tuluyang pagban sa lahat ng pogo sa bansa dahil sa banta nito sa seguridad. Si Senator Win Gatchalian nga na nangunguna sa investigasyon sa pogo, nakakatanggap na raw ng death threats. Narito ang aking report. Pugad ng malalang torture.
at milyon-milyong pisong industriya ng pambubudol. Ganyan katindi ang mga nadiskubreng krimen na konektado sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Kaya naman sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Ways and Means, suportado ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng National Security Council o NSC ang tuluyang pagbabawal sa mga POGO sa bansa. We have seen the extent of criminal activities being conducted in some of the IGLs and POGO facilities, particularly human trafficking, cyber fraud, prostitution, etc., etc., which to us has become a very serious national concern. We support the passage that would outlaw and criminalize illegal POGO operations and thereby totally ban such POGOs and IGLs in the country. Ayon sa chairman ng komite na si Senator Sherwin Gatchalian, dapat nang tratuhing banta sa seguridad ng bansa ang mga POGO. Hawak na raw kasi ng mga sindikato ang ilang POGO hub. We are already seeing red flags. In my opinion, we should not wait for the detonation of a bigger scenario. I think the red flags should be enough for us to declare it as a national security threat. Pati seguridad ni Gatchalian nalalagay rin sa alanganin dahil sa investigasyon ng kanyang komite sa mga POGO. Inireport niya sa Pasay City Police ang mga natatanggap niyang death threat. Noong July 4, napag-alaman daw ng staff ni Gatchalian na may video na kumakalat online na nagbabanta sa kanyang seguridad. Pero tuloy pa rin ang mga pagdinig tungkol sa mga isyu ng POGO at ang usapin kung dapat na ba itong i-ban. Suportado ng economic agencies ang POGO ban. Ayon sa Department of Finance, kahit aabot ng 166 billion pesos ang kita ng bansa mula sa mga POGO, aabot naman sa mahigit 265 billion pesos ang mawawalang investment dahil sa masamang reputasyon na nakukuha ng ating bansa dahil din sa mga POGO. Kaya suma total, halos 100 billion pesos ang nawawala sa ating ekonomiya. There's an impact to investment. So basically, there's lower investments because of POGO activities. And we know that if there are more investment, we could have actually collected taxes from these supposed investments if they have come in. So again, you have to balance out. And in this particular case, we can see that the costs are definitely higher than the benefits. Tingin din ng NEDA makakatulong sa Pilipinas ang POGO ban. Kung magpapatuloy daw kasi ang POGO operation sa bansa, baka i-blacklist tayo ng China kung saan illegal ang POGO. Kapag nangyari yan, 144 billion pesos ang posibleng mawalang kita sa ating turismo. Napag-usapan din sa pagdinig ang tungkol sa may 20,000 Pinoy POGO workers na mawawalan ng trabaho. Oras na ipasara ang mga POGO hubs sa bansa. Kaya suwestyon ng Department of Finance baka pwedeng hindi biglain ang pagpapatigil sa POGO operations. Sabi naman ng Department of Labor and Employment, makakatulong sila sa mga maapektuhan ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng skills training. Pero ang PAGCOR mismo, hindi raw sang-ayon sa total POGO ban. Kaya naman daw itong i-regulate at tanggalin na lang ang mga illegal na POGO. Sa ngayon, 43 legal na POGO company ang mahigpit na binabantayan ng PAGCOR. Dinilinis natin at inaalis natin lahat ng dapat na alisin, hindi karapat-dapat na mabigyan ng lisensya. At sa natitirang pong 43, we are making sure that they are not involved in any criminal activities. Umaasa naman ang ilang senador gaya ni Risa Hontiveros at Coco Pimentel na iaanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang ban sa mga POGO sa kanyang ikatlong State of the Nation address sa July 22. Nakahanda na ang detention facility sa Senado kung saan mananatili si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go at ang kanyang pamilya sakaling sila'y maaresto o sumuko. May mga double-deck na kama, aircon at may sariling CR ang pasilidad.
Sagot ng Senado ang pagkain at 24/7 ang security. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, hindi naman kulungan ang detention facility. Hindi rin daw ito parusa, kundi para lang matiyak na dadalo sila sa pagdinig ng Senado. Papayagan din naman daw bumisita ang kanilang pamilya at abogado. Yun nga lang, hindi pwede ang cellphone at iba pang gadgets. Kung kailangang tumawag o mag-text, pahihiramin sila ng cellphone na nagbabantay sa kanila. Pero pinapa-review na rin daw ni Escudero ang patakarang ito. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi. Hindi naman mga drug lord to na pwede nilang pagpatuloy yung kanilang operasyon sa loob ng detention. Pangalawa, wala naman ako nakikitang delikadong kaganapan na mag-detect sila na mapuga sila mula sa detention facility. Sa ibang balita, nabawasan na ang mga barko ng China sa West Philippine Sea ayon po sa Philippine Navy. Ilang linggo yan matapos magkasundo ang Pilipinas at ang China na pahupain ang tensyon sa rehiyon. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Kumpara noong mga nakalipas na buwan, bumaba na raw ang bilang ng mga namataang barko ng China sa West Philippine Sea nitong pagpasok ng Hulyo. Ayon sa Philippine Navy, noong July 9 hanggang July 15, 104 na Chinese vessels lang ang naispatang naglalayag doon, mas kaunti kumpara sa 128 ships na namataan noong Hunyo. Marami sa mga nakitang barko ay mga Chinese Maritime Militia vessel. Meron ding mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army. Kamakailan lang nang magkaroon ng bilateral consultation mechanism ang Pilipinas at China. Dito nagkasundo ang dalawang bansa na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero hindi pa raw masabi ng Philippine Navy kung may kaugnayan ito sa pagbaba ng bilang ng mga namamataang Chinese vessel. Apart from that, we haven't seen any other activity that would indicate changes in the behavior of the PLA Navy, Coast Guard, and the Maritime Militia. Muli namang tiniyak ng Philippine Navy at AFP na susunod sila sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pahupain ang tensyon habang pinoprotektahan ang ating teritoryo. Sa gitna niyan, isang barko ng China Coast Guard ang namonitor ng Philippine Navy 60 nautical miles kanluran ng Lubang Island sa West Philippine Sea. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, nagsagawa ang barko ng China ng intrusive patrol. Kabilang ang barkong yan sa nambomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc noong Abril. Pero hindi naman daw ito ikinababahala ng Philippine Navy. It was a continuous passage, freedom of navigation. Muli namang pinagtibay ng Amerika at Pilipinas ang kanilang maritime alliance. Yan ay matapos makipagpulong si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. kay US Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Charles Brown Jr. na bumisita rito sa bansa. Tinalakay din nila ang pagpapaigting sa bilateral defense cooperation at pagpapalakas sa joint military exercises. Pinapakita nito na yung sinasabi nila na solid yung commitment ng US in this alliance. No? If you look at the activities that are happening, continuous naman tayo sa lahat ng mga activities that are involving the US. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bahagi na ng Philippine Coast Guard Auxiliary Force si First Lady Liza Araneta Marcos. Inawalan sa kanina ng honorary rank na Vice Admiral. Pinanguna ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang panunumpa ng First Lady. Kasama ng unang ginang ang kanyang anak na si Joseph Simon Marcos. Naroon din si Transportation Secretary Jaime Bautista. Ayon kay First Lady Liza, layon niyang maging inspirasyon sa mga nasa Philippine Coast Guard na tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Susunod, bahay sa Bulacan kung saan inooperahan umano ang mga nagbebenta ng kidney, sinalakay ng mga otoridad. Mga online seller, sisingilin na ng BIR ng withholding tax. Magdudulot kaya yan ng taas presyo sa online items. At Batang Quiapo star John Estrada, umami na sa estado ng relasyon nila ni Priscilla Mireles. May sagot na rin tungkol sa babaeng kasama niya raw sa Boracay. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bistado ng NBI ang iligal na bentahan ng kidney sa San Jose del Monte sa Bulacan. Ang isa sa matuturong sangkot sa bentahan, nurse sa isang kilalang ospital. Nasa Frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Matapos makatanggap ng sumbong tungkol sa umunoy iligal na bentahan ng kidney, sinalakay ng mga operatiba ng NBI-NCR ang isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Nang akyatin ng ikalawang palapag, taga-NBI kami. nadatnan nila sa mga kwarto ang 9 na umano'y kidney donor. 4 sa kanila ay nakuhanan na ng kidney at nagpapagaling, habang 5 naman ang ooperahan pa lang sana. Isa ang 20 anyos na lalaking si alias Bert sa mga nasagip. Kwento ni Bert, pinangakuan sila ng 200,000 pesos na bayad para sa kidney, pero 2,000 lang daw ang ibinigay sa kanya ng grupo. Kausapan po namin noon bago operahan na ando na po yung bayad. Sakit po. Mabigat po sa pakiramdam. Dahil? Nawala na po ako, nawala pa po yung bayad. Nakuha raw ng NBI ang impormasyon tungkol sa grupo mula sa isang dati ring nagbenta ng kidney. Merong isang supposedly donor ng kidney na nirecruit itong grupo na ito, but hindi nila binayaran. No? Nakuha na yung kidney, hindi nila binayaran. So itinuro yung place kung saan nandun yung mga nakuhanan na ng organ. Arestado ang 3 sospek na naabutan ng mga operatiba sa loob ng bahay. Sa investigasyon ng NBI, nagre-recruit daw ang grupo sa isang private group sa social media. We are also conducting investigation on that matter. And kinakandak po yung pag-extract and pag-transfer ng kanilang kidney sa various hospital. At now, I am not at the liberty para sabihin po yung pangalan ng mga hospital na yan. Ayon sa isa sa mga inaresto na si alias Angela, hindi niya alam na iligal ang kanilang ginagawa. Mga doktor daw kasi talaga sa isang ospital sa Quezon City ang nag-oopera sa mga ni-recruit nilang donor. Magkaiba po ang doktor na o-opera sa recipient at donor. Bali, dumadaan po sa legal na proseso. Simula umpisa hanggang sa mga operahan. Iniimbestigahan na rin ng NBI ang pagkakaugnay umano ng isang nurse mula sa National Kidney and Transplant Institute. Based sa kanilang salaysay, meron silang tinuturong mastermind na si Alan Ligaya, na according sa kanila, siya daw ay head nurse ng NKTI. Kumbaga, doon naman lumalapit lahat ng mga nangangailangan ng transplant. Doon siya nakakuha ng mga customers. Ayon sa NBI, nasa 25 hanggang 35 years old ang mga kinukuhang kidney donor. Madalas Pilipino ang kliyente at meron pa nga raw isang anak ng politiko. Sa isang pahayag, kinumpirma ng NKTI na empleyado nga nilang idinadawit sa organ trafficking. Nagsasagawa rin daw sila ng kanilang sariling investigasyon. Binalaan din nilang publiko tungkol sa pakikipagtransaksyon sa labas ng nagpapakilalang taga-NKTI. Sinampahan na ng reklamong qualified trafficking ang mga sospek habang dinala naman sa DSWD ang mga nasagip. Hindi na muna pinangalanan ng NBI ang iba pang ospital at doktor na isinasangkot sa organ trafficking habang gumugulong pa ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Wala raw dapat ipag-alala ang mga mahilig mag-mine online. Kahit papatawan ng buwis sa mga online seller, hindi raw yan makakaapekto sa presyo. Nasa Frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Obligado na ang lahat ng online seller na iparehistro ang kanilang negosyo at magbigay ng resibo sa mga customer. Kasunod yan ng pagtatapos ng 90-day extension na ibinigay sa kanila ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Gusto natin na maging pantay-pantay lahat ng mga nagnenegosyo. Wala na nga ginagastos yan sila sa mga pagrerenta. Dapat po magustuhan natin itong sistema na to dahil masisigurado po nating mga consumers na legal at rehistrado dahil rehistrado ang mga online sellers ay lehitimo silang nagnenegosyo. Bukod sa pagpaparehistro, papatawan din ng 1% withholding tax ang kalahati ng kabuuang matatanggap ng mga online seller mula sa mga e-marketplace operator o digital service provider. Pati na yung mga kumikita ng 500,000 piso pataas sa loob ng 1 taon. Base sa datos ng BIR, nasa 2 milyon ang online seller sa buong bansa hanggang katapusan ng 2023.
Bagamat hindi makapagbigay ng eksaktong target sa tansya ng BIR, aabot daw sa bilyong piso ang posibleng makolektang revenue o kita ng pamahalaan mula sa mga bubuwisang online sellers. Wala namang problema ang tax para sa online seller na si Brix Galiano. Pero sana raw, isaalang-alang naman ng mga small-time online sellers. Hindi kasi araw-araw Pasko, hindi everyday maganda ang sales. So mamaya, may times na ma-reach namin yung mark, tapos next week hindi na namin siya ma-reach ever. So baka mamaya, mas malaki pa yung maging expenses dahil sa registration kaysa dun sa... Parang it might do more harm than good para sa aming maliliit na sellers. May agam-agam man, ipinarehistro na raw ni Brix ang kanyang online store. Pangamba naman ng mga suki sa online selling, baka bawiin sa presyo ang tax ng mga online seller. Pero ayon sa BIR, itong pagpataw at paggawa ng withholding tax na ito ay hindi dapat magresulta ng pagtaas ng presyo ng mga produkto na binibenta sa online dahil kasi hindi ito parang value-added tax na idinadagdag sa presyo ng produkto. Pagmumultahin ng katumbas ng hindi nabayarang buwis na may interest at surcharge at pwedeng makulong ng 1 hanggang 10 taon ang mga lalabag na online seller. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tinalakay ng DTI ang 5 warehouse ng mga hindi rehistradong home appliances sa Tanza, Cavite. Mga walang Philippine Standard or PS Mark at Import Commodity Clearance or ICC stickers ang mga nasabat na appliances gaya ng mga rice cookers, blender at electric fan. Mahigit 6 na milyong piso ang halaga ng mga yan. Napag-alamang made in China ang mga produkto. Ang nakarehistro raw sa business permit ng mga warehouse ay cosmetics at gulay. Pinasara na ang 5 mga warehouse. Bantay presyo naman tayo, tipid-tipid mga kapatid dahil nagmahal ng 30 pesos ang kada kilo ng manok. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula 185 hanggang 220 pesos, naging 190 hanggang 250 pesos na ang 1 kilo ng manok sa mga palengke sa Metro Manila. Paliwanag ng United Broilers Raisers Association, bunsod ito ng buwabang supply ng manok. Marami raw ang nagbawas ng produksyon matapos malugi noong huling quarter ng 2023 dahil umano sa oversupply. Pero ayon sa grupo, masyadong malaki ang taas presyo, kaya posible umanong may nagmamanipula rito. Nakikipag-ugnayan naman ng DA sa mga magmamanok kung ano ang mga kailangan nilang tulong para makabawi sa pagkalugi. Nang sa gayon ay sumapat ang supply ng manok sa merkado at mapababa ang presyo nito. Susunod, dating US President Donald Trump nakapili na ng kanyang running mate. Pinagkakatiwalaang news organizations nagsari puwersa para sa mas komprehensibong pagbabalita sa 2025 elections. At Eat Balagaho sa si Bossing Vic Soto, balik Metro Manila Film Festival ngayong taon. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling nagpakita sa publiko si dating US President Donald Trump matapos ang tangkang pagpatay sa kanya. Nakapili na rin siya ng kanyang running mate para sa nalalapit na US presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Donald J. Trump. Mainit na sinalubong si dating US President Donald Trump sa kanyang pagbisita sa Milwaukee sa Amerika para sa Republican National Convention. Pagdating ni Trump sa arena, todo hiyawan ng kanyang mga taga-suporta. Kapansin-pansin na may benda ang kanyang kanang tenga. Diyan tinamaan si Trump sa tangkang assassination sa kanya kamakailan sa isang political rally sa Pennsylvania. Kaya todo higpit ang seguridad sa venue ng convention para hindi na maulit ang pagtatangka sa buhay ni Trump. Sa naturang convention na rin, formal na ninominate ng Republican Party na maging running mate ni Trump, yan ay si Ohio Senator J.D. Vance. Sa pahayag ni Trump sa truthsocial.com, tiwala raw siya sa kakayahan ni Vance dahil sa kanyang matagumpay na business career.
Pagdating sa kampanya, tututukan daw ni Vance ang kapakanan ng mga manggagawa at mga magsasaka. Bilang Vice President, ipagpapatuloy din daw ni Vance ang paglaban para sa kanilang konstitusyon at gagawin daw nito ang lahat para tulungan si Trump to make America great again. Bago sumabak sa politika, nanilbihan si Vance sa US Marines noong Iraq War. Naging author din siya at negosyante. Kung si US President Joe Biden naman ang tatanungin sa pagpili ni Trump kay Vance, he's a clone of Trump on the issue. A clone of Trump on the issue. So I don't see any difference. Nagpapatuloy naman ang investigasyon sa pamamaril kay Trump. Ayon sa White House, hindi pa rin tukoy ang motibo ng gunman. Matatanda ang nabaril din ng gunman na si Thomas Matthew Crooks at napag-alaman ng FBI na isang registered Republican si Crooks pero dati siyang nagbigay ng donasyon sa Democratic Party. Legal rin daw na nabili ng kanyang tatay ang baril na ginamit sa pamamaril. Nakikipagtulungan na rin sa investigasyon ang US Secret Service na nagsilbing security ni Trump noong nabaril siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Nagsanib puwersa ang mga pinagkakatiwalaang news organization sa bansa para maghatid ng mas komprehensibong pagbabalita para sa 2025 elections. Layon din itong labanan ang pagkalat ng fake news. Nasa Frontline ang balitang yan si Maricel Halili. 10 buwan bago ang 2025 midterm elections, inilunsad ang pinakamalaki at pinakamalawak na election coverage sa Pilipinas. Ito ang Bilang Pilipino 2025. Bayan ang ipanalo. Bilang Pilipino has been our media group's comprehensive coverage across broadcast, radio, and print platforms, and the campaign aims to inform voters what the candidates stand for and the roles of elected officials, and as much as possible to ensure that the proper counting of the votes are made in the course of the elections. Sa pinagsama-samang puwersa ng News 5, Signal, One News, 1PH, Radyo 5, Philippine Star, Filipino Star Ngayon, The Freeman, Business World, PLDT at Smart, ibibigay sa publiko ang mga impormasyong dapat malaman para sa tamang pagpili ng mga kandidato. Makakaasa rin ang mga Pilipino ng patas at tapat na pamamahayag. Ang pagtrato natin dyan ay katulad din ng pagtrato natin sa mga balita na inihahatid natin araw-araw. No? We really just want to be truthful, to be accurate, and to be fair. Tsaka talagang importante talaga ngayon balansado, no? To encourage them to exercise their right to vote, and to help them also make that right choice, no, when selecting their leaders for the country. At para palakasin pa ang advokasya upang labanan ng fake news, inilunsad din ngayon ng MVP Group, katuwang ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Think Amuna. Isa itong inisyatibo na layong turuan ang mga botante at mga mamamayan na maging mas makilatis sa pagtukoy ng tamang impormasyon. Hindi kasi maikakaila na mas tumitindi ang pagkalat ng fake news sa social media sa panahon ng halalan. I think it's our mission na to help yung mga Pilipino natin, mga kababayan natin to discern more clearly kung ano yung totoo at saka kung ano yung fake news. Nariyan din ang banta ng mga gumagamit ng artificial intelligence o AI para magpalaganap ng fake news. We just really want to teach the public that when they consume information na stop, look, and think kung tama ba yung nakikita nila bago sila mag-click, mag-share, bago nila i-like, diba? So we're teaching them to develop critical thinking skills. Bilang kinatawan ng mga mamamahayag na magsusulong ng mga advokasiyang ito, present sa launching kanina ng Bilang Pilipino 2025, bayan ng ipanalo ang mga respetadong journalists na sina Cheryl Cosim, Jay Taruk, Gretchen Ho at Ted Filon. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tinanghal na kampiyon ng National Capital Region sa Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Nakasungkit ang NCR ng 98 na gold medals, 66 silvers at 74 na bronze. Itong kanilang ika-17 sunod-sunod na pagiging overall champion sa Palarong Pambansa.
First runner-up naman ang Calabarzon at second runner-up ang Western Visayas. Dumalo si outgoing DepEd Secretary na si VP Sara Duterte sa closing ceremony sa Cebu City Sports Center. Nagpaabot siya ng pagbati at pasasalamat sa mga atleta, magulang, coach at sa mga guro. Bring to your respective communities the distinct Cebuano trait of pride or garbo. Cebuanos are known for their garbo, for one's culture, language, talent, faith, and family. It is the same garbo that we should always take to heart as we pursue life with excellence, integrity, values, and enduring love of country. Showbiz Tonight na tayo. Inanunsyo na ang first 5 entries para sa 2024 Metro Manila Film Festival. Ang exciting news, nagbabalik MMFF si Bossing Vic Soto. Panoorin natin to. Mga bigating artista at mga dekalidad na pelikula. Ganito ka-intense ang magiging bakbakan ngayong taon sa much-awaited Metro Manila Film Festival o MMFF. Inanunsyo na kanina ang unang 5 entries para sa 50th anniversary ng MMFF na may temang Sine Sigla sa 50. Kabilang dyan ang pagbabalik ni Bossing Vic Soto. Para yan sa MQuest Ventures co-produced film na The Kingdom. Isa itong family drama ayon sa MMFF Executive Committee Head na si Boots Anson Roa. Tells the story of Lacan Makisig, called the Kingdom of Katagalugan, who is anxious about who among his 3 children is the rightful heir. Kasama dito ni Bossing sina pamilya Sagrado star Piolo Pascual at lumuhod ka sa lupa actor na si Sid Lucero. Pasok din ang Green Bones, directed by Zig Dulay, at pagbibidahan ni Dennis Trillo. Nandyan din ang Strange Frequency Haunted Hospital ni na Enrique Hill at Jane De Leon. At Himala, isang musikal directed by MMFF 2023. Best Director Pepe Jokno. Bukod naman kay Bossing Vic, isa pang nagbabalik sa MMFF ang unkabogable star na si Vice Ganda. Para naman yan sa pelikulang And the Breadwinner Is. Kasama niya naman dito ang isa pang batikang komedyante na si Eugene Domingo. Sa October inaasahang makukompleto ang 10 entry sa MMFF. Habang sa December 27 naman, ang Gabi ng Parangal. Diyan lang kayo mga kapatid, may maiinit pa akong chika mamaya. Susunod, performance ng SB19 sa hit song nilang Mapa para sa isang Japanese YouTube channel, trending. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsalita na si John Estrada sa usap-usapang hiwalay na sila ng asawa niyang si Priscilla Meireles. Sa kanyang IG story ngayong gabi, napagkasunduan daw nilang mag-asawa na mag-break muna. Itinanggi naman ni John na may namamagitan sa kanila nang nalilink sa kanyang si Lily Holman. Nagkakilala lang daw sila sa Boracay. Dagdag pa ng aktor, private family matter ang pinagdaraanan nila, kaya nakiusap siya na bigyan sila ng privacy. Umingay ang chika ng hiwalayan dahil sa comment ni Priscilla sa IG post ni John na kasama raw ng aktor sa Boracay ang isang nagngangalang Lily Holman. Sa iba pang showbiz chika, inakusahan ng plagiarism si Blackpink Lisa dahil sa bago niyang music video. Habang ang P-pop kings na SB19 nagpasiklab na naman sa Japanese YouTube channel na The First Take. Panoorin natin yan.
SB19 did it again. Muli silang nagpabilib sa sikat na Japanese music YouTube channel na The First Take. Kinanta nila ng live ang hit song nilang Mapa. As usual, ang ganda ng kanilang vocals. Meron na yang more than 500,000 views sa YouTube in just 23 hours. Nangunguna rin ito sa trending list ng X sa buong bansa. 2 weeks ago lang nang unang i-perform ng SB19 ang Gento. Nakilala ang The First Take sa performances ng sikat na international singers gaya nina Harry Styles, Avril Lavigne at marami pang iba. Inaakusahan naman ng plagiarism o panggagaya si Blackpink member Lisa dahil sa latest music video niya na Rockstar. Dahil yan sa IG story ng direktor na si Gabriel Moses. May nag-email daw sa kanya at sinabing ginaya ni Lisa ang ilang bahagi ng music video ni Travis Scott na Fin, na siya namang dinirect ni Gabriel. Madali naman nang napansin ng netizens. Sa music video ni Lisa, mapapansin ang maraming tao na kapareho ng nasa MV ni Travis. Kasunod niyan, muling naungkat ang post na ito ni Moses last July 5. Nag-reach out naman daw sa editor ni Gabriel ang team ni Lisa para maging inspirasyon ang video nila na Fin sa music video ng Blackpink member. Pero tumanggi raw dito ang editor ni Gabriel at itinuloy pa rin ng team ni Lisa na gawing reference ang Fin sa Rockstar. Wala pa namang sagot dito ang management ni Lisa. Speaking of music, muli namang na-excite ang Blackjacks sa possible comeback ng K-pop legends na 2NE1. Isa kasi sa IG post ni CL ay ang number na 2121, kaya maraming fans ang naghinalang related ito sa comeback reunion ng grupo. Last month lang na mag-meet ang 2NE1 at dati nilang management na YG Entertainment para sa posibleng good news sa fans. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Tuesday mga kapatid. So, walang inaamin si Jan Estrada, gano'n? Yes, yes, Bok. Ano ba tingin mo, Bok? Ayaw mag-comment. Kasi ayaw nila sabihin yung kaninang kwentuhan nila, kaya yan. Iyon natin dyan. Yan po ang 45 minuto pag mas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Gawin yung kasanggas pagbalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Edlin Cao. Salamat naman. Magandang gabi.